Abot maamaron. Palit tayo ng baterya na naman. Ay, namiss ko tong kotse na to. Kakapalit pa lang natin ng baterya actually. As per checking, nagpalit tayo or na-upload ko yung pagpalit ng baterya last August 2023. More or less dun ko rin siya binili. So meaning to say, wala pang 2 years yung baterya at pwede pa nating papalitan. Unfortunately, hindi ko mahanap yung resibo, so it's very important for you to keep the receipts ng inyong biniling baterya para cover pa ng warranty. Learn from that mistake mga pards. Keep your receipt always para kung sakaling ang baterya nyo dead na or pasok pa sa warranty, pwede nyo pang mapapalitan. All that said, palitan tayo ng baterya at mag test ride ng ating WRX. Bigat din pala nito. So ayan, hindi lang siya low bat, flat tire pa. Bite ng kotse na to. So habang may liwanag pa ng konti, samantalahin na natin. Ayan. So, ayan ang mga parts. Nakabit na natin yung baterya. Alright. This is it. Okay natin. I can hear the fuel pump already. So, I think we're all set. Kabukas lang yung mga pinto. Okay, anyway. This is it. It's alive! Let's go for a spin. AC. Check natin yung AC natin. Ayan. So first time din natin gagamitin itong kotse na to with a new chair. Narinig niyo yun? That's the brake na nag-stuck. Oh, what the fuck is that? What's that sound? Flat band tires ko. Well, ikot lang natin ng konti. May narinig akong kakaiba. I wonder what's that. Anyway, maandar na. Pero check natin, may narinig tayong kakaiba.
Ay, shit, ang dilim. Belts are okay naman. May naririnig lang tayong parang kalampag. Parang may tunog na flat tire. Parang may weird na sound. Pero nung pagpalit natin ng filter, ramdam ko na hindi na kinakapos yung gas. So actually medyo aggressive na nga siya. Sumisipa na, unlike before parang nagchuchok. Wow! And then yung response niya, impressive. Well, compared naman kasi dati. Balik na tayo mga parts. Hindi ko alam nangyayari dito. Makauwi lang. Makauwi lang. O, patay na naman. Makauwi lang po. Shit. Palyado. Hindi siya reliable. Mahirap to. Wala akong masabi sa performance dahil wala ka talaga masabi. Pero ito, yun. So confidence level wise, malayo pa. Pero umaandar. So bantayan natin yung overheating nito and all. Okay, park na muna natin. Nagpakahirap ako, pwede naman palang ganito. At least may ilaw. So umaandar na yung WRX natin mga parts. It's just confidence level wise, so napalitan natin yung belt, na-adjust na rin natin yung belt, nakapagpalit na tayo ng nice car, nakapagpalit na tayo ng baterya, nakapagpalit na tayo ng fuel filter, so it runs well. It runs well compared before. Better compared before. It's just may kulang pa din eh. Confidence level sobrang baba. Hindi naman zero, pero sobrang baba. At kailangan ko tundalin sa Batangas. At doon i-work around at ipapamper. Hindi ko lang alam kung aabot to ng Batangas. I'm not damn wide sure. We have to check something lang. Mukhang may nausok. Yun. Ba't nausok dun? Oh, it's the oil. Well, di na ako magde-deny. Notorious ang sasakyan na to. Specifically, ang engine na to sa leaks. So I think that's what's causing the smoke. Nakakatakot lang kasi baka mamaya iba na pala yung usok niya. Part 2. So yung tunog kanina, mahina lang pala yung hangin sa harap na gulong natin. Front left. So simple lang, hinangina natin. Tumatakbo na tayo.
kailangan natin bantayan yung temperature nito. So far hindi naman nag-overheat, pero hindi pa naman kasi ganun katagal i-drive. Testingin lang natin kung kumusta naman. Ayos naman so far. Alright, mukhang okay naman. Kailangan natin bantayan yung temperature kasi recently nga we started the year with a pasabog. So hindi pa natin na-address yun. And now, yun ang babantayan natin. Sa mga parts, we've been riding na nga, or we've been driving na nga for maybe 10 minutes. Ito lang yung worry ko ng konti. Ha! Mag-overheat or tumataas yung temperature. Yan yung bantayan eh. Pero aircon is working. So far, hindi naman tayo namamatin, hindi na kinakapos yung engine natin. So far so good. Tara, balik na tayo. Baka sumabog na naman to. Well, may technique. Huwag ka lang masyadong magbo-boost, or huwag mo lang masyadong i-engage yung turbo. Cruising speed lang. Na-maintain naman yung temperature, or hindi na siya masyadong umiinit. Kanina pa yung ganyan. Pero chill, ano lang tayo, chill pace. Kung kaya makarating ng Batangas. Pero tingin ko naman sa expressway kayang-kaya dahil straight naman siya. Magiging maayos naman yung flow ng traffic. Hopefully, hindi ma-traffic. Pero agahan na lang natin papuntang Batangas. So, mag-full tank na tayo tomorrow, or magpapagasa tayo tomorrow. Pakarating lang ng Batangas. So, maintain lang natin yung RPM natin at ano ba? 2,000 RPM lang. Then yung temperature will be fine. So definitely may mga ayusin tayo sa radiator nito or sa cooling system, which is yun naman yung naging concern natin from the start pa lang ng taon. And now, uwi na tayo. That ends our test ride for today mga pards. Woo! Alright, sana nagustuhan yung video natin today. At lagi nating tatandaan, may pag-asa. Sabi nga nila, or sabi ko nga, you will never be a true car guy kung wala kang pain in the ass car. That's it for today mga pards. Sana nagustuhan yung video natin today. At lagi nating tatandaan, hilig man sa kotse o sa motor, bakit ka pa pipili? Hard work pays off. Woo, ito na tayo. Pwede both. Yan, isa sa concern natin. Kumukulo, kumukulo. Problema na naman ito.